ang patuloy na mag-provide ng ating pangangailangan. Amen. Kapag tayo po ay naglilingkod sa Diyos, nakakaranas ka man ng pagkapagod pero wala kang maririnig na reklamo mula sa inyong bibig. Amen? Sino na dito yung matagal lang naglilingkod tapos na reklamo na reklamo? Siyempre, nahihiyang magtaas ng kamay. Sarili mo na lang yun. Diba? Sana, hindi kayo masasaktan, bagkos i-accept natin kung tayo man yan. Magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Bumagyo man, umaraw man, dumating man yung pinakamabigat na problema na hindi natin inaasahan sa ating buhay, sana yung paglilingkod mo sa Diyos hindi mapagpuhan. Magpapatuloy ka at magpapatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kung kayo man ay patuloy na naglilingkod sa Diyos at si Kristo nga yung pinaglilingkuran natin, mas lalo natin ipagpatuloy yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Lagi natin ituon ang ating mga mata, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan ng kabuuan ng ating pananampalataya. Amen? Makakapagpatuloy tayo, mas lalong iinit ang ating pananampalataya. Mas lalong maiingatan yung ating relationship sa Diyos kung nakatuon ang ating paningin sa ating Panginoon. Kung ang ating isip ay na kay Kristo lagi. Amen? Kung naglilingkod tayo sa Diyos, makakapagpatuloy tayo. Maiingatan, ma-preserve ang init na paglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, magpatuloy lang kayo. Huwag niyong hayaan na ang inyong pananampalataya is lumamig, uminit, may pera, mainit na mainit. Pumunta dito sa church. May pamasahe, may pabili. Pero kapag wala ng pamasahe, di ko alam kung may free bus dito papunta dito sa church. Meron pa? Wala. Kung ganun yung sinasabi sa Bounce-Way, walang pamasahe. Sabihin nyo sa akin, bibigyan ko kayo ng pamasahe. Diba? Pumunta lang dito sa church. Nahiya kayo dahil wala kayong pag-offering. Ngayon, sa susunod, makakapag-offering kayo. Hallelujah. Amen. Lagi mong pangahawakan ng salita ng Lord ko dahil Amen. mga kailangan kapag lagi mong inuuna ang ating Panginoon. Amen. Pangalawa po, na puntos kung paano ma-preserve ang init na paglilingkod sa Diyos. Maglilingkod hindi para sa papuri sa sarili, kundi ang mabigyan ng papuri sa Diyos. Amen. Amen? Dapat ganon ang mga mananampalataya sa Diyos. Naglilingkod tayo na hindi yung papuri na makuha natin sa tao, kundi mabigyan natin ng papuri sa Diyos. Amen. Hallelujah. Salamat wala dito sa Sinchuan. Amen. Yung ganong espiritu. Amen? Kapag hindi mo na binati, next Sunday, hindi na pupunta dito sa church. Gusto niya, pinupuri siya. Amen? Gusto niya, laging kinakamayan. Kapag hindi na nakamayan, hindi na nakumusta, gano'n naman yung mga taga-Sinchuan. First timer ako pero ni isa walang nagkamay sa akin. Meron pag gano'n? Wala po. Pagpapalad po natin ng Diyos. Amen! Kaya mga kapatid, napaka-importante na maglingkod ka hindi sa papuri sa sarili, kundi mabigyan mo ng papuri ang ating Panginoon. Amen. That's the best. Amen? Kapag may mga tao na nag-i-encourage sa'yo, tumulong ka nga, hindi nagpasalamat, wala kang na-receive, hayaan mo lang. Si Lord, nakita naman yung puso mo na bukal yung pagtulong mo. Amen. Amen? Umawit ka ng papuri. Wala kang pakialam sa katabi mo. Ba't siya kapag papuri talaga? Na-amaze ka. Hindi mo na i-experience yun. Kasi ang gusto mo, na matanggap, ikaw ay yung pupurihin. Kapag tumayo ka dito sa harapan, walang nag-encourage sa'yo, na-bless ako sa walang na-receive na gano'n. Napapuri mula sa mga tao, next time, baka ayaw mo nang tumayo kasi walang nagwan. May mga taong gano'n. Kung gano'n yung espiritu mo, isuko mo kay Lord. Amen. Na miyembro, ganun ka na
palataya, kailangan isuko mo sa ating Panginoon kasi hindi ka makakapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Mapapagod ka. Amen? Mag-i-stop ka pagdating ng panahon. Kasi, una, sa tao ka naglilingkod. Pangalawa, gusto mo lang papuri. Hindi na dapat si Lord yung mabigyan ng papuri. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, kapag oras ng praise and worship, sa umpisa pa lamang, kailangan ibigay po natin yung the best na papuri sa ating Panginoon. Amen! Pagpasok pa lang natin dito sa simbahan, dito sa bulwagan na ito, kailangan espiritu mo physically prepared. Amen. Hallelujah! Opening song pa lamang. Hallelujah! Alam mo na ang presensya ng Diyos. Kahit hindi naka-ready ang mga tumatayo dito sa harapan, kung ang puso mo ay ready na magpuri sa Panginoon, ready na pasalamatan ng ating Panginoon, ikaw mismo ay mararamdaman mo ang presensya ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Kaya mga kapatid, iwasan po natin yung sabihin, hindi ako na-bless sa song leader. Baka hindi siya prepared. Una, tanungin mo yung sarili mo kung prepared ka. Amen. O hindi, huwag mong isisi sa song leader. Amen? Amen. Ikaw muna, search mo muna yung sarili mo, baka hindi ready. O kaya, yung tinitignan mo yung kahinaan ng song leader o yung mga tumakay dito sa harapan. Kaya mga kapatid, ako tayo tumayo, humingi tayo ng tawad kayo. Yes, Lord. Hallelujah. Gamitin mo ako sa araw na ito. Hindi man ikaw yung song leader, hindi man ikaw yung magtutugtog dito sa harapan. Walang trabaho na naibigay sa iyo pag araw ng Sunday. Ang prayer mo, Lord, gamitin mo. Kahit nakaupo ka lang dyan, nakatayo ka, worshiper ka, Lord, pwede kang gamitin ng Lord ng araw ng Sunday. Baka ikaw ay may mensahe sa iyo ng Diyos sa araw na yun para sa iglesia. Amen? Kaya mga kapatid, naglilingkod tayo para mabigyan ng papuri ang Diyos, hindi yung papuri na galing sa mga tao. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Palapakan po natin ang Diyos. Ang Diyos ng samananampalataya, hindi yung magandang boses. Lagi natin tatandaan. Amen. Hindi yung laging marunong magtugtog dito sa harapan. Ang tinitignan ng Diyos ang puso na mapagpakumbaba. Amen? Na handa na gamitin ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, huwag natin itaas ang ating mga sarili. Hayaan po natin ang Diyos yung magtataas sa atin. At Amen. si Lord lang dapat yung may taas sa ating buhay. Amen. Santiago 4, cheese. Nasabi niya dito, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Amen? Sa lahat ng bagay, kailangan si Lord yung naitataas, hindi yung sarili po natin. At hayaan po natin na si Lord yung may taas sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Hayaan po natin na ang ating Panginoon ay mabigyan po natin ng pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, at pinakamataas na pagdakila kapag oras ng pagpupuri at paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Lilingkod ka, hindi para sa papuri sa sarili mo, kundi mabigyan ng papuri ang ating Panginoong Diyos. Amen. Pangatlong puntos, kung paano ma-preserve ang init na paglilingkod sa Diyos, lagi mong iisipin na naglilingkod ka sa Diyos, hindi sa tao. Naglilingkod ka para sa papuri sa Diyos, hindi sa papuri sa iyo, sa inyong sarili. Pangatlo, maglilingkod ka sa mga itinalaga, ay magtitiwala ka o magtiwala ka sa mga itinalaga ng Diyos sa iglesia para ihanda ka sa paglilingkod. Amen? Amen. Kailangan mga kapatid, yung mga itinitalaga mula sa mga lingkod, mga pastor, mga leaders ng church, is kailangan nating magtiwala sa kanila. Amen? Ako, wakyaw ako. Hindi ko pinapataman yung mga wakyaw na dito. Korean. May mga Taiwan citizen ta. Taiwan ako. O may Taiwan ID ako. Dapat sa akin kayo magtiwala. Hindi yung mga itinalaga ng Diyos. Hindi yung coordinator o leader. Amen?
Hindi ibig sabihin na meron tayong ganung papel is hindi na tayo magsasubmit sa mga leaders natin. Amen? So kailangan sila, yung mga leaders natin, yung mga lingkod ng Diyos, magtiwala po tayo sa kanila. Kasi sila mismo, inelect ng church, pinili ng ating Panginoon, itinalaga bilang isang leader, bilang isang lingkod ng ating Panginoon. Amen? Ginagamit at handa silang magpagamit sa gawain ng ating Panginoon. Magpasalamat tayo at may mga nai-elect, may mga tao, may mga lingkod ng Diyos na patuloy na nagsiserve voluntary. Meron bang pinapasahuran dito? Monthly? Wala. Wala sa inyong lingkod. Ako, yung natatanggap ko, love gift. Amen? Hindi sahod yun ng monthly. Ang pinapasahuran ng agape is yung mga full-time pastor. Amen? Si Pastor Allen, Pastora Melody, and Pastora LD. Then yung treasurer natin. Yun yung pinapasahuran ng church. Kaya mga kapatid, tayo, voluntary lang. Tayo na ginagamit ng ating Panginoon. Kaya maglingkod lang tayo. Amen? Kahit may wala man tayo natatanggap na sahod sa ating paglilingkod sa Diyos, yung baka kapag bago kang Kristiyano, kasi sa taksoy nangyari na yun. Yung mga nung first time siya, kasi may gift din siya, gusto niya pumunta dito sa harap ng tuwalyo. Ang alam niya, may sakot yung mga tumatay dito. Yun yung malaking pagkakamali niya. Akala niya dati gusto niya, may sakot yung mga tumatayo. Na-explain sa kanya kung magkano daw yung ang alam niya, tinanungan siya kung magkano yung monthly na natatanggap yung mga tumatayo dito sa amin. 1.5. Kaya, ang alam niya, may sakot. Siguro, kung sana ko may 1.5. lahat na siguro tatay lang. Amen! Diba? Kung may sahod. Pero, dahil sa ating pag-ibig, sa ating Panginoon, nakiisa tayo kay Kristo, amen, voluntary tayo na maglilingkod sa ating Panginoon. Amen, magtiwala ka sa mga itinalaga ng Diyos sa iglesia para ihanda ka sa paglilingkod. Amen? Kapag may pinagsasabihan tayo ng ating mga lingkod ng Diyos, mga leaders natin, huwag po tayong masasaktan. Huwag po tayong maging sensitive sa mga sinasabi. Amen? Huwag mong gagawing rason na natiisod ako. Leaders pa naman siya, pinagsabihan ako ng gano'n. Amen? Huwag kang gano'n. Baka ikaw yung gagamitin ng Lord. Kung masama man, yung sinabi niya, baka ikaw yung gagamitin ng Lord para i-remind sa Kanya. Amen? Pero dito sa Sinchang, wala namang gano'n. Well, wala ba? Parang nag-aalangan kayo. Huwag kayo matitisod. Kapag kayo ay natitisod, yung word natisod kasi galing sa mga unbeliever. Amen? Galing sa mga unbeliever yun. Attorney, huwag ka matitisod Yung ano? Si attorney baka matisod. Kapag ikaw Kristiyano, kailangan, walang, iwasan mo yung lumabas sa bibig mo yung natisod. Kasi kung natisod ka, naglalakad ka pa sa kadiliman. Amen? Hindi ka naglalakad sa liwanag na kasama ang Diyos. Amen? Amen! Kaya mga kapatid, unang-una, sa point 1, sa puntos number 1, na kailangan ituon mo yung mata mo kay Lord. Hindi nakatuon. Kundi yung kahinaan ng mga tao, kaya hindi ka makapagpatuloy. Hindi ka lalago, hindi ka maging rooted na mananampalataya. Hallelujah. Sa Panginoon. Kaya mga kapatid, magpasalamat ka kung may nagpapaalala sa iyo. Kung may nagre-remind sa iyo, magpasalamat ka. Amen? Dahil ginamit sila para ikaw ay makakilala sa Diyos. Meron ba dito na yung in-invite mo nagpapatuloy pa rin sa Panginoon? Amen! Meron ba dito in-invite, yung nag-invite sa'yo wala na dito sa church? Nag-backslides na. Ikaw nagpapatuloy pa rin. Meron ba dito sa Tangsway na yung mga in-invite kayo pero yung mga nag-invite sa'yo wala na? Yung ginagawa nila dati, pinalikan na nila. Amen. Ito yung oras na i-remind mo yung mga tao na nag-invite sa inyo. Amen? Ito rin yung oras para pasalamatan yung mga tao na ginamit para ikaw ay makakilala sa ating Panginoon. Amen. Glory to God. Palakpakan po natin. Purihin ang Panginoon. Thank you, bro. Thank you, bro.